Si Alona ay 32 taong gulang nang hindi inaasahan ang pagbabagong darating sa kanyang buhay. Noong mga nakaraang taon, kung may nagsabi sa kanya na ang kanyang simpleng buhay sa isang maliit na bayan sa Batangas ay magbabago ng ganito, tiyak na natawa siya ng malakas. Sa bayan ng Lian, tahimik lang ang buhay ni Alona. Trabaho sa munisipyo, bahay at mga salu-salo kasama ang pamilya. 6 na taon na siyang kasal kay Joel, at bagamat maayos naman ang kanilang pagsasama, ramdam niya ang unti-unting nawawalang init sa kanilang relasyon. Parang kape na matagal nang naiiwan sa mesa, mainit man sa simula, unti-unting nagiging malansa, sinubukan niyang panatilihin ang pagkakaayos, pero may mga sandali na parang lumalayo ang kanilang mga mundo. Hindi niya ito pinansin ng seryoso, hanggang dumating si Max. Si Max ay isang aso, isang matipuno at malakas na asong Pinoy na parang taga-bundok ng Benguet ang lakas. Matagal nang gusto ni Joel ang aso, pero si Alona ay ayaw dito. Alam mo naman yan, Joel, ang aso, madumi, maingay, at isang malaking abala, madalas niyang sabihing iyon tuwing binabanggit ng asawa ang plano. Isang araw, bigla na lang pumasok si Joel sa bahay na may dalang isang malambing na asong tuta. Kilalanin mo si Max, ang sabi niya na may ngiting parang nanalo sa loto. Napanganga si Alona. Alam niyang wala ng kwenta ang pagtanggi niya. Sa simula, nakakatawa si Max, palakaibigan at maingay, pero parang may kulang sa buhay nila bago dumating siya. Si Joel ay labis na natuwa, palagi siyang kasama sa bakura ng bahay, naglalaro at nag-ensayo ng mga utos. Si Max ang naging sentro ng buhay ni Joel, at si Alona, parang naging background lang. Unti-unting napansin ni Alona ang pagbabago sa asawa. Dati, natutulog si Joel na nakahawak ang kamay niya sa kanilang higaan. Ngayon, natutulog siya sa sala, katabi ni Max sa sofa. Kapag nag-uusap sila, halos puro tungkol kay Max ang mga salita, alam mo ba? Ang talino ni Max. Marunong na siyang umupo, humiga at magdala ng tsinelas. Nakakainis, di ba? Nagsimulang mangamba si Alona nang sinabi ni Joel sa isang hapunan, Alona, sana mas gugulin mo ng panahon si Max, napapagod daw siya sa iyo. Napailing siya. Asa lang yan, Joel. Aso nga naman. Pero tumingin si Joel ng seryoso, ay halong pagtuligsa, hindi lang basta aso si Max, bahagi siya ng pamilya. Dapat tratuhin mo siya ng maayos, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang tono ng asawa. Mula noon, napansin ni Alona ang kakaibang tingin ni Max sa kanya, tila ba may naiisip na matindi ang mga matang iyon, hindi tulad ng karaniwang aso. Lumalapit siya sa kanya, parang binabasa ang bawat emosyon niya. Nakakakilabot, pero hindi niya maalis sa isip, pinilit niyang iwasan si Max, pero paulit-ulit na hinihimok ni Joel na magkaibigan sila nito. Subukan mo lang, Alona. Mas magiging masaya ka. Isang gabi, habang nakaupo si Alona sa sala, nagbabasa ng libro, napansin niya ang matagal na pagtitig ni Max. Parang may lihim na gustong sabihin ang aso. Napailing siya at napansin na hindi siya makapokus sa binabasa. Biglang lumabas si Joel mula sa pintuan ng sala, may kakaibang ngiti sa labi, tingnan mo, hindi naman ganoon kahirap, di ba? Napalingon si Alona, nagulat sa kakaibang ekspresyon ng asawa. Pinanood mo ba ako? Ngumiti si Joel nang maihalo ng misteryo. Alam kong liligaya ka rito sa huli. Tumayo si Alona, nanginginig ang puso. Ano ba to, Joel? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Lumapit siya, at hinawakan ni Joel ang balikat niya nang may banayad na haplos. Buksan mo ang sarili mo, Alona. Hindi niya na napigilan ang sarili nang maramdaman ang malamig na hininga ni Max sa kanyang kamay. Isang kakaibang panginginig ang dumaan sa kanyang katawan. Biglang bumangon siya, tumalikod, at umakyat sa kanilang kwarto na may halong takot at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, pero alam niyang may malaking pagbabago sa buhay niya. At habang siya ay nakaupo sa madilim na kwarto, may narinig siyang mabibigat na yapak sa ibaba. Hindi malinaw kung si Joel o si Max. Ano nga ba ang lihim ni Max? At ano ang tunay? Naplano ni Joel, isang misteryo ang nagbubukas, at si Alona ay handang harapin ang dilim ng kanyang sariling tahanan. Sa sumunod na araw sa bayan ng Lian, nagising si Alona na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Ilang gabi nang hindi siya makatulog ng maayos, paulit-ulit ang mga tanong sa isip niya, ano ba talaga ang nangyayari sa kanilang bahay? Bakit tila nagbabago si Joel? At higit sa lahat, ano ang tunay na kapangyarihan ni Max? Nakausap niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Maya, isang dalagang lola na may tindahan ng kakanin sa palengke.
Alona, baka naman napapagod ka lang sa mga pagbabago. Sanay ka lang dati sa tahimik, kaya yan ang feeling mo ngayon, payo ni Maya habang pinipisil ang mga kamay ni Alona, na parang sinasabi, kaya mo yan, pero hindi ito ang naging sagot ni Alona. Hindi lang ito pagod, may kakaibang init na palaging bumabalot sa kanya tuwing malapit siya kay Max. Isang umaga, nagpa siyang sundan si Max sa likod ng kanilang bahay, kung saan may lumang kubo na dati nilang pinagtatambayan noong bata pa siya. Doon niya nakita si Max na tahimik na nakatingin sa isang lumang kahon na may mga lumang litrato at dokumento. Ano ba ito, Alona? Tanong ni Joel na biglang lumabas sa likod niya, may ngiting parang may alam na hindi niya. Nakaramdam si Alona ng kakaibang kaba, ngunit tinanong niya, Joel, ano ba ang sikreto ng aso natin? Bakit parang may koneksyon kayo? Napailing si Joel, hindi basta-basta si Max. Siya ay tagapagbantay ng isang lihim na minana mula sa aming mga ninuno dito sa Batangas. Hindi mo iyon matutunan sa paaralan o sa libro, nagtaka si Alona, seryoso ka ba? Parang pelikula lang yan, ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Max at tila ba may gustong iparating. Naglakad siya papalapit kay Alona, at sa isang iglap, may napansin siyang kakaibang liwanag sa mga matang itim ni Max, parang mga bituin sa langit ng subik. Napangiti si Alona ng bahagya, ngunit ang puso niya ay nagdadalawang isip, Joel, ano ba talaga ang plano mo? Bakit parang gusto mong palapit kami ni Max? Tanong niya ng diretsyo, ngumiti si Joel ng maihalong biro, baka gusto mo namang maging best friends namin. Diba, Max? At tumahol si Max ng parang sumang-ayon, napangiti si Alona, ngunit may tinatagong lungkot sa mga mata niya. Hindi niya alam kung handa na ba siya sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Isang buhay na may kasamang misteryo, kapangyarihan, at tila hindi maipaliwanag na koneksyon. Habang sila'y nag-uusap, may isang anino ang dumaan sa likuran nila. Parang may bumati sa kanila, ngunit sa sobrang bilis, hindi na niya makita, at sa likod ng kubo, may mga matang nakamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ano nga ba ang tunay na ugnayan ni Max sa pamilya ni Joel? At ano ang kahihinatnan ni Alona sa hinaharap? Isang bagong kabanata ang nagsisimula, puno ng hiwaga at kapanapanabik na mga pangyayari. Sa pagtambay ni Alona sa tabing ilog ng bayan ng Lian, dali-daling nilalabasan sa isip niya ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Suot ang puting blusang may bahagyang naglalantad na balikat at maikling maong shorts. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, ngunit may natural na ganda, na tila ba ang hangin sa tabing ilog ay tumutulong para mas lalo siyang maging kaakit-akit. Ang kanyang mga tsinelas na gawa sa banig ay malumanay na umaalog sa buhangin, habang siya'y nagpapahinga, hindi niya maiwasang balik-balikan ang mga kakaibang sandali kasama si Max at Joel. Ang malamlam na ilaw mula sa dapit hapon ay nagbibigay ng misteryosong aura sa paligid, at tila ba ang bawat anino ay may kwento. Nang bigla siyang maramdaman ang malamig na titig, lumingon siya, at nakita si Max nakatayo sa gilid ng ilog, tahimik at tila nakikinig sa bawat tibok ng kanyang puso. Parang may gusto kang sabihin, Max, diba? Bulong ni Alona habang unti-unting lumalapit sa aso. Napansin niya kung paano ang balahibo nito ay nagliliwanag sa huling sinag ng araw, at ang kanyang mga matang itim ay puno ng lalim, higit pa sa karaniwang aso. Lumapit si Joel, suot ang simpleng kulay asul na polo at maong na pantalon. Ang kanyang mukha ay maihalo ng kaba at determinasyon. Alona, panahon na para malaman mo ang buong katotohanan, sabi niya habang hawak ang kamay niya ng mahigpit. Hindi basta-basta si Max. Siya ay tagapagbantay ng mga lihim ng aming angkan. At kasama ka na sa bahagi nito, napangiti si Alona, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan. Joel, parang pelikula ang sinasabi mo. Pero paano kung malalaman kung totoo ito? At bakit ako? Dahil sa iyo, Alona, may bagong kapangyarihan na unti-unting bumubuo, sagot ni Joel habang tumitingin sa kanyang mga mata. Hindi mo pa ito nararamdaman, pero malapit mo nang madiskubre. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa bintana ng kanilang bahay sa Lian, pinagmamasdan niya ang mga bituin na kumikislap sa madilim na langit. Pumailan lang ang isang malamig na simoy, at naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Hindi niya maalis sa isip ang mga salita ni Joel, at ang malambing na haplos ni Max sa kanyang kamay, ngunit sa likod ng mga pangyayaring iyon, may mga mata na palihim na sumusubaybay. Isang nilalang na tila naghahanap ng pagkakataon upang pumasok sa kanilang mundo. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Alona? At ano ang tunay na kapalaran ni Max bilang tagapagbantay ng mga lihim? Ang sagot ay unti-unting magbubukas,
Ngunit ang dilim ay patuloy na naglalaman ng mga lihim na mas malalim pa sa inaakala. Malamig ang hangin nang bumaba si Alona mula sa hagdan papunta sa likod bahay nila sa lian. Nakasuot siya ng itim na damit na bahagyang humahawak sa kanyang mga balikat, may manipis na strap na tila sinasayaw sa bawat galaw niya, at ang kanyang mga paa ay nakasandalyas na gawa sa katad, na may simpleng disenyo, ngunit eleganting tignan. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakatali sa isang mababang ponytail, na nagpapakita ng linya ng kanyang liig na waring nag-aanyaya ng lihim na kwento. Doon niya nakita si Max, nakahilig sa isang punong mangga, tila nag-aabang ng isang bagay. Ang kanyang mga matang itim ay nagliliwanag sa ilalim ng buwan, isang liwanag na hindi pangkaraniwan para sa isang aso lamang. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan, ramdam ang kakaibang tensyon sa hangin. Biglang lumitaw si Joel mula sa dilim, suot ang simpleng puting t-shirt at maong, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng seryosong lihim. Alona, oras na para tanggapin mo ang bahagi mo rito, sabi niya habang nilalapitan siya. Hindi na nagdalawang isip si Alona. Joel, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit parang may nagbabago sa akin tuwing kasama ko si Max? Ngumiti si Joel, at sa isang mabilis na galaw, inilapit ang kamay niya sa balikat ni Alona. Hindi ito basta-basta, Alona. May kapangyarihan si Max na nag-ugnay sa'yo sa iyong pinagmulan. Hindi mo pa ito nararamdaman, pero malapit na. Habang nag-uusap sila, napansin ni Alona ang anino sa dilim, isang porma na tila sumusunod sa kanila, ngunit napakabilis para makita ng malinaw. Napatingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Joel, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may sumusubaybay sa atin, sabi niya, nanginginig ang boses. Tumango si Joel, hindi ka nag-iisa. Ipinagmamalaki ng aming pamilya ang proteksyon ng mga espiritu ng kalikasan, pero may mga nilalang din na nais sirain ito. Dumilim ang paligid, at ang hangin ay tila huminto sa pag-ikot. Sa isang iglap, si Max ay tumayo, ang kanyang katawang malakas at matatag, handang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Alona, handa ka na ba? Tanong ni Joel, habang hawak niya ang kamay niya ng mahigpit. Si Alona ay tumingin kay Max, at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang pangakong hindi niya matanggihan. Handa na ako, sagot niya. Habang ang unti-unting liwanag mula kay Max ay nagliliwanag sa paligid nila, isang ilaw na magbabago sa lahat ng kanilang buhay. Ngunit sa dilim, may isang matang nanonood, naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Ano ang magiging kapalaran ni Alona? At hanggang saan ang kakayahan ni Max bilang tagapagbantay? Ang sagot ay nakatago sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Sa loob ng maliit na bahay sa bayan ng Lian, nakaupo si Alona sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang sarili niyang refleksyon. Suot niya ang isang pulang barong na may manipis na tela, bahagyang lumulutang sa kanyang balat, at ang kanyang mahabang buhok ay maluwag na nakabukas, dumadampi sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay maihalong kaba at determinasyon, habang hawak niya ang isang lumang kwintas na minana pa mula sa kanyang lola, isang kwintas na may kakaibang palamuti na tila nagliliwanag sa madilim, habang siya ay nagmumuni-muni. Tumunog ang pintuan. Pumasok si Joel, nakaputing polo at maong, dala ang isang lumang kahon na puno ng mga sulat at larawan. Alona, kailangan mong malaman ang buong kwento ng pamilya namin, sabi niya, habang inilalapag ang kahon sa mesa. Bumukas si Alona ng isa sa mga sulat, at doon niya nakita ang mga tala tungkol kay Max, hindi lamang siya isang aso, kundi isang tagapagbantay na ipinadala upang protektahan ang kanilang angkan mula sa mga panganib na hindi nakikita ng mata ng karaniwang tao. Joel, paano ako naging bahagi nito? Bakit ako? Tanong ni Alona, habang hawak ang mga larawan ni Max na may kakaibang liwanag sa mga mata. Ngumiti si Joel, dahil sa dugo mo, Alona. May kapangyarihan kang namana mula sa ating mga ninuno. At si Max ang susi para mapalago iyon, biglang tumunog ang telepono. Nang sagutin ni Joel, narinig nila ang malakas na hiyaw sa kabilang linya, isang babala mula sa isang matandang kaibigan ng pamilya na nagsasabing may mga nilalang na papalapit sa kanilang tahanan. Tumayo si Alona. Ang kanyang pulang barong ay parang apoy na sumasayaw sa kanyang katawan. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kailangan nating harapin ito. Sa labas ng bahay, si Max ay nakatayo sa gilid ng gate, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Sa likod niya, may mga anino na kumikilos, mga nilalang na tila naglalayong sirain ang kanilang mundo. Alona, sabi ni Joel, hawak ang kanyang kamay, handa ka na ba? Huminga ng malalim si Alona at tumango. Handa na ako.
Ngunit sa hindi nila nalalaman, sa isang madilim na sulok ng bayan, may isang matang nagmamasid, isang anino mula sa kanilang nakaraan na magpapabago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Ano ang magiging kapalaran ng pamilya? At ano ang lihim na dala ni Max na maaaring magligtas o sumira sa lahat? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng kanilang kakaibang kwento.